So, meron po pong dosing active, 6 po ay natanggal na. Nabanggit ko sir, yung matataas na rango kayo tinitignan. Anong pinakamataas na rango? General po. Magkakaamuyan ako, hayaan nyo na ho kami mag-imbestiga. Marami na akong nakikialam, marami na akong nagsusubok mag-interfere. Pag sinabi ko pa ho yung rango ng mga general na yun, marami pa lalong makikialam. So, wag na ho. 4 na taon na pong iniimbestigahan to, kaya po nagtatagal dahil mahirap po talaga yung kasong ito. Ako na po nag-aabogado, mahirap po yung kasong ito. Bungo ng tao at mga buto. Nandun yung ngipin eh. May ngipin na kasama. May DNA rin yun eh. Kasi parang buong buo pa yung nakakabit pa sa skull. Dahil hindi lang, mahanap dyan, hindi lang siguro krimen sa sabong. Ngunit sabi ko nga, maaari sa drug war, maaari ibang krimen na involve ang death squad na to. Nako, may 3 balitang siguradong magpapatibok ng mabilis sa dibdib ng kampo ni Atong Ang. At may mga pamilya raw na tumatanggap ng bayad kay Atong. Ibig bang sabihin nito'y isinuko na nila ang laban para sa hustisya? Una, mismong Napolcom na ang nagsasabing iniimbestigahan nila ang mas maraming pulis, kabilang ang mga may ranggong general, mga general ng kapulisan na posibleng sangkot sa pagdukot at pagpatay sa mga nawawalang sabongero. Ikalawa, isang whistleblower ang nagbunyag ng nakakakilabot na koneksyon na ang mga pumatay sa mga sabongero ay maaaring iisa lang sa tinaguriang kill team ng madugong drug war noong nakaraang administrasyon. At ikatlo, mula sa pinakailalim ng Taal Lake, may nahukay na ebidensya na maaaring magbigay linaw sa buong operasyon, isang bungo ng tao, panga at mga piraso ng damit. Ito na kaya ang mga nawawalang sabongero na gustong ibaon habang buhay sa dilim. Bago natin ipagpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel dahil laking tulong na yan sa aming mga content creator. Let's go! Nagpahayag ng seryosong pangamba ang Department of Justice na may ilang kaanak ng mga nawawalang sabongero ang naaareglo o naaapektuhan upang pahinain ang kasong kriminal laban sa mga pinaghihinalaang sangkot sa sapilitang pagkawala ng mga biktima. Kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na si Elakim Patidongan, kapatid ng whistleblower na si Dondon Patidongan, ay nag-alok na maging state witness at nagsumiti na ng kanyang sinumpaang salaysay. Ayon kay Remulla, nasa huling yugto na ang negosasyon upang maisama si Elakim sa Witness Protection Program ng pamahalaan. Sa isang press briefing, binigyang diin ni Remulla, may balita kami na may mga pamilya na pumapayag sa areglo. Pero gaya ng sinabi namin, ang Estado ay may espesyal na interes sa kasong ito. Isyu ito na may kinalaman sa ating bansa at sa ating paraan ng pamumuhay. Hindi dapat idinidikta ng mayayaman kung sino ang mabubuhay at mamamatay sa bansang ito. Dagdag pa niya, patuloy na sinusuri ng mga piskal ang mga kasong naihain upang punan ang mga kakulangan sa ebidensya. Sinusuri pa namin ang lahat dahil kailangang matiyak kung alin sa mga pahayag ang mapapatunayan. Ang trabaho namin, ang nag-aakusa, ay dapat magpatunay. Naghahanap pa kami ng iba pang ebidensya na magpapatibay sa salaysay, paliwanag ni Remulla. Kumpiyansa ang kalihim na mas lumakas ang kaso matapos isumite ng magkapatid na Patidongan ang kanilang mga pahayag. Sinusubukan din ng DOJ na makuha ang testimonya ng isa pang kapatid na si Jose Patidongan na kasalukuyang may nakabinbing sentensya. Ayon kay Remulla, kung maisasama ang salaysay ni Jose, lalo pang titibay ang kaso. Sa kasalukuyan, nasa yugto na sila ng pagsusuri bago ang preliminary investigation at nakatakda ng maglabas ng subena para sa ilang persons of interest. Bilang bahagi ng mas pangmatagalang plano, ibinahagi rin ni Remulla ang layunin ng DOJ na magtayo ng Forensic Institute upang mas mapaigting ang kakayahan ng bansa sa pangangalap at pagsusuri ng ebidensya nang hindi na umaasa sa tulong mula sa ibang bansa. Bukas din sila sa pag-aaral ng mga makabagong teknik mula sa ibang bansa gaya ng Argentina. At ngayon, mas marami pang pulis, kabilang ang mga general, ang iniimbestigahan ng National Police Commission o Napolcom kaugnay ng pagdukot sa mga sabongero. Ayon kay Napolcom Vice Chairperson Rafael Calinisan, marami pang ibang pangalan ang hindi pa lumilitaw na iniimbestigahan namin at marami rin sa kanila ay may matataas na ranggo. Nang tanungin kung ano ang pinakamataas na ranggo ng mga iniimbestigahang opisyal,
Simple lamang ang kanyang sagot. Ito ay mga general. Tumanggi siyang ibunyag kung sino-sino at ilan ang mga ito. Dagdag niya, magbibigay yan ng pahiwatig. Hayaan ninyo kaming mag-imbestiga. Maraming gustong manggulo at makialam. Kapag sinabi ko ang ranggo ng mga general na yan, maraming magtatangkang makialam. Noong July 29, naghain ang Napolcom ng kasong administratibo laban sa 12 aktibong pulis na umano'y sangkot sa mga pagdukot at pagpatay sa mga sabungero. Kumpirmado ni PNP Chief General Nicolas Torre III noong July 7 na inilagay ang 12 opisyal sa restrictive custody. Nang tanungin kung may magtetestigo sa kanila, sinabi ni Torre, may isang nagtangka pero umatras. Nauna nang ibinunyag ni Kalinisan na may 2 hindi pinangalanang grupo ang sumusubok na impluwensyahan ang investigasyon. Samantala, naniniwala si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na maaaring magbunyag ang isang mahalagang whistleblower ng posibleng koneksyon sa pagitan ng madugong drug war noong Administrasyong Duterte at sa pagkawala ng 34 na sabungero. Ito ay kasunod ng pagbuhay muli sa House Quad Committee na dati nang nagsiyasat sa mga extrajudicial killing sa ilalim ng war on drugs. Ayon kay Ridon na pinuno ng House Committee on Public Accounts, isa sa mga tututukan nila ay kung paano maaaring konektado ang pagkawala ng mga sabungero sa mga operasyon noong drug war. May mga alegasyon na ang kill team para sa nawawalang sabungero ay kapareho ng sa drug war. Paliwanag niya, si Julie Dondon Patidongan, whistleblower at isa sa mga akusado, ay kamakailan lamang lumutang at nagsabing itinapon sa Taal Lake ang mga bangkay ng mga biktima. Mula nang simulan ang paghahanap noong nakaraang buwan, daan-daang labi ng tao ang natagpuan. Bagaman wala pang malinaw na kumpirmasyon kung kabilang dito ang mga sabungero, plano ng komite na imbitahan si Patidongan sa mga darating na pagdinig upang personal na itanong kung totoo ang alegasyon. Nauna ring sinabi ni Remula na posibleng mga miyembro ng tinatawag na death squads noong drug war ang sangkot sa mga pagpatay kaugnay ng isabong, lalo na noong kasagsagan nito sa panahon ng pandemya. Matagal nang pinaghihinala ang konektado ang pagkawala ng 34 na sabungero sa mga sindikatong sangkot sa match fixing at game fixing. Ngunit naniniwala si Ridon na dapat suriin din ang mas malalim na koneksyon nito sa state-sanctioned violence. Kinumpirma ng DOJ noong Huwebes ang pagkakatuklas ng bungo ng tao, panga na may ngipin at mga piraso ng damit mula sa ilalim ng Taal Lake, ang pinakamalakas na ebidensya hanggang ngayon sa paghahanap sa nawawalang sabungero na pinaniniwala ang pinatay at itinapon sa lawa. Natagpuan ang mga labi mula July 29 hanggang August 4 sa serye ng mga search operation na isinagawa batay sa impormasyon ni Dondon Patidongan. Ayon sa kanya, ang mga biktima ay dinukot at pinatay ng sindikatong sangkot sa online sabong. Ibinahagi ni DOJ spokesman Miko Clavano ang detalye ng operasyon, kabilang ang paggamit ng ROV, Remotely Operated Vehicle, upang siyasatin ang ilalim ng lawa. Sa unang pagsisid, walang malinaw na footage dahil sa kapal ng sediment. Ngunit noong July 29, 11:12 a.m., sa ikalawang pagsisid na umabot sa 88 metro ang lalim, matagumpay na narecover ng mga diver ang isang puting sako na may lamang bungo, panga at mga piraso ng damit kabilang ang tila isang underwear. Ayon kay Clavano, mahalaga ang mga natagpuang ito. Ang bungo, lalo na, ay maganda na mapagkukunan ng DNA. Agad itong isinailalim sa pagsusuri ng PNP Forensic Group. Ang pagkakatuklas ay dagdag sa naunang natagpuang mga piraso ng buto, kabilang ang hindi bababa sa 6 na tadyang na pinaniniwalaang mula sa tao, mula rin sa lugar na tinukoy bilang Quadrant 3. Ang retrieval operation ay pinangunahan ng DOJ, kasama ang Philippine Coast Guard, PNP Maritime Group, DENR at NBI, na nagsagawa ng sonar imaging at manual diving araw-araw. Tinawag ni Remula ang mga bagong natuklasan bilang isang malaking hakbang pasulong at idinagdag na patuloy na tumutugma sa testimonya ni Patidongan ang bawat ebidensyang lumalabas.
Kasalukuyang isinasagawa ang DNA testing upang matukoy kung kabilang sa mga labi ang alinman sa 34 na sabongerong dinukot mula 2021 hanggang 2022 na pawang sangkot umano sa mga namamanipulang laban sa online sabong. Kung totoo ang lahat ng alegasyon na may general na sangkot, na may death squad connection, na may pera't impluensyang pumipigil sa hustisya, tanong ng bayan. May laban pa ba ang ordinaryong Pilipino kung mismong mga may kapangyarihan ang may kagagawan? Sa pananaw ko, kung hindi maabot ng investigasyon ang pinakamataas na nasa likod nito, paulit-ulit lang mangyayari ang ganitong klase ng krimen. Hindi sapat na makulong ang mga maliliit na tauhan. Kailangan maharap sa batas ang mga utak ng operasyon, kahit gaano sila kataas sa lipunan o sa politika. Salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang mag-like at mag-share sa ating video at mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong upload na video. Maraming salamat.